ilagay ng Kristiyano yung kanyang pag-asa. So yung sa pinakauna na, yung hope, sabi sa Romans 8, verse 24 to 25. For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what we already have, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So, may makikita tayo dito na sinabi niya, not have, na hindi, wala tayo, hindi natin nakikita. So, yung, at sinasabi dito na pag-asa natin si Jesus, na bigyan buhay niya para tayo mabuhay. So, next naman. Saan ba natin nalalagay yung pag-asa natin? At saan ba tayo nagano pag-asa? So, first, good health ba? Sa ating pagkain ba? Sa ating pakinamit? Kotse ba? Kung meron tayong kotse. Tapos, sa mga talento ba natin? At sa bahay ba? Kung meron man tayong bahay ng sarili natin. Gusto ba natin magkaroon ng fame? Katanyagan? Sa mga ano ba? Sa kayamanan? No? Tapos sa ating magandang itsura kaya sa appearance natin. Sa kaliguan natin. At sa career natin. Sa boyfriend, girlfriend natin. Kung meron man tayo. So, titignan natin kung ano yung sa world, kung saan nila nilalagay yung nila na. So, sa world, sabihin natin, what does the world look forward to? So, yung mga nakakalabot, yung mga pinagkit ko, yung tao, yung sinagay sa Jesus, no? Tapos, si Jesus yung paglagay nila ng hope, dinalagay nila sa good health nila o sa pagkain. So, unahin natin yung good health. So, sino ba sa tao na hindi umamatay dito? Parang wala naman. So kung lalagay mo pag-asa sa yung sarili, sa yung good health. Yung sabi, mag-aakas tayo, wala kang pag-asa. No? Tapos nga naman, sa pagkain. So kung wala, ganun din, kung wala siyang pagkain, nasa yung pag-asa natin. Tapos nga naman, sa clothes na sa ating pangalan. So kung magalang na yung pangalan mo muna, tapos biglang sino ni Lord yun. Saan yung pag-asa? Nasa car naman. Kung meron tayong mag-check, parang lahat ng mga ito parang mababaw lang. So, next naman talent natin. So, si Lord binigay niya yung talent. Tapos kung wala na yung pag-asa mo, parang mababaw lang. Tapos, nakakalagod kasi yung matawag yung talent nila. Doon nila natin yung pag-asa na yung bubuhay nila. Tapos makamatay sila, hindi nila nagalaman si Lord. Hindi nila nagalaman si Jesus. So, natin yung pag-asa na nakapagmakay sila. Hindi naman nila madadala yung kanilang kagalingan kung binalaga natin sila. Tapos, bahay ba? So, meron din na kami nung nag-galaw kami, overnight kami ni BJ, nila BJ ni Mama, sa ni Titus. So, may napanood kami na kayamanan at kakanyagan sa babae. Binibenta nila yung kagalaw nila para makuha ito. Parang nakakalampag ka magandang. Parang ano yung pag-asa mo kapag lahat mo yan namatay ka? Na yung parang kaya mo lang. Parang napakalusot ng buhay. Kasi doon sa pagbilang sa mga nalilo mo, meron nakasulot doon na 20 years ka na bubuhay. Nasa after na, nasa hindi ako. Parang, kasi yung pag-asa na. Parang nakakalapag. So, ibigin natin yung yung sa pag-asa natin. Tapos, yung sa impyerno, yung gano'n katagal ba na paghihirap sa Diyan? Gano'n ba katagal? Eternal. Eternal. Eternal, diba? So, sino makakapag-measure ng eternal? Parang, hindi ba nag-get yung parang eternal? Parang eternal. Wala kang ganun. So, kung isipin mo, tapos maglalagay ka ng 0 na 100. Tapos lalagay mo ng years. Parang mag-Google years yan. Tapos, 1 Google years, natin gano'n ka, na ikaw ay pinaparusahan ka, hindi pa sapat yan. Hindi pa sapat yan tama. 1 Google years, sige niya, 1 tapos 100 na 0. So, nasa yung pag-asa natin, parang ano ba? Parang pinagay mo yung pag-asa natin.
Tapos, nasa house. Tapos, speed nga, well-centered chess, good looks, knowledge, career. So, ito rin yung sa career mo. Minsan kasi, meron mga taong minsan yung binubos na yung bubuo nila sa career na lahat ng pawis gusto time na pera ako bibigyan ko dito sa career. Tapos, kasi meron nangyari dito na ano siya, driver siya. Tapos, nag-drive siya. Kaso na ulit niya. Eh, yung spinal cord, pinaka-sensitive na part niya sa isang tao. At na-injure siya sa spinal cord niya. At hindi niya magaling yung bukator niya. Gulo na lang niya. Hindi na siya makapasalita. Nakakain na lang siya. Parang gulo na lang siya. Wala siyang gawa. So, yun lang ang binuhos niya na pera. Therefore, nawala. At buti na lang nakakilala siya sa Taylor kasi yun siya talaga tamang pag-asa na makuha niya. Pero sa akin, hindi nangyari sa akin yung bilang para wala nang panatid sa Lord. Tapos yung ngas naman, boyfriend-girlfriend. So dito lang, minsan kapag may boyfriend-girlfriend tapos nawala kayo, yung iba napapakatay, nakakano ba? Tapos yung iba naman, kapag naman ng pera, yung isang pinakamayaman na tao, parang billionaire siya. Tapos, nawalan lang siya ng millions of dollars. Eh, meron naman siya billions of dollars. Nawalan siya ng millions of dollars. Pangalan siya. Parang nakakapag siya. Parang walang kwenta yung buhay ka po ganun. Hindi mo naisip yun. Walang kwenta yung buhay ka po ganun sa Jesus. Amen. So, tignan naman natin yung what do Christians hope for? What is the Christian hope? So, lalagyan natin natin na. Lalagyan natin natin yung nakalis sa kanya. So, yan. Sana tayo, hindi yun yung nakalagay yung hope natin. So, next. What do Christians hope for? Ano ba ang pag-asa natin, ang ba natin sa dapat pinagay? We hope for things that are of eternal value and significant. So, may nakalagay dito na eternal value. Ano ba may eternal value? Tapos, may nakakalap ko kung ano sa'yo ang eternal value. Start ulit tayo. Magtas na kami, tapos start ulit. Sa'yo daw, Tel. Ano ba yung eternal value para sa'yo? Yun, everything na ginagawa natin, so may nakakatang reward. So yun, masasabi ko yung reward na magiging natin from God, yun yung eternal kasi nga, diba? Hindi God yung nagbigay, hindi yung reward na nakukuha natin dito sa mundo. So, salvation. Sa reward, ibibigay ni Jesus. Tip yun. Amen. Joy. Love of Jesus. Sit and marvel. Love of Jesus. May kaya ka, JP, ah. Wala? Jesus. Love of God. Jesus. Ito yung para mga bagay na ginagawa natin dito ay para hindi natin ginagawa para sa mundo. Para yung ginagawa natin malalim pa sa mga bagay dito sa mundo. Salvation. Ganun din sa akin. Yun, salvation is, salvation is very long. Salvation, yun, saka yung soul test. And you love of Jesus. This process. Love.
L-O-V-E love. Love. Eternal life and eternal love. So, tama lang ang ano. So, yung ginagamit din na kayo. So, yung, ang baka ito kasi yung, yung mga nangyayari sa akin na will help all the start talent, house, faith, wealth, and riches, who knows knowledge, career, and wealth and riches. So, kung si Jesus ba dumating siya, pinabot niya yung mga tao. Hindi niya mahinabot yung mga tao. Pinabot niya yung mga tao na kailangan niya. Hindi niya rin hinabot yung mga hindi nakakailan sa kanya. Kasi wala siya pakailan sa mga hindi nakakailan sa kanya. Hindi kasi ng mga post. Pero wala naman kasi sila kayo sa mga dito. Dahil yung willing naman sila na maligtas lahat na walang mag-perish. So yun lang, pinagpigyan natin yung mga yung lahat ng nakasunod. Kung si Jesus dumating siya, hindi siya nagpakayaw, hindi siya nagpakasikat. Actually, mga 500 lang na 500 sa 1,000 minus na makalat ang inubuhay siya. Tapos, yung hindi naman siya nagpakaganda. Naghanap nakakawa. Tingnan niyo ba yun? Parang si Jesus nung dumating siya ng salvation, yung pinaka-hope na binibigay niya sa atin. Sana makita natin. Sana makita niyo yung mga tao. At kasi yung kaaway, gusto niya mag-hugas sa mga bagay na perishable, mga pwedeng kuling niya. Katulad ng mga nakalas sa amin. So, yung kaaway, binibigyan ka niya ng magandang mga halakan para dito magbibigay ng mga. At minsan naman, natapatagal yun at nasa niya ako. At yung mga kayamanan din, nasa na ako na wala yung mga. So, ito rin yung mga na-discover na pinagay ko. So, number 1, sa Isaiah 7:25. Pagbuang tayo. Check yan yung Bible ko. Last slide na. So, ano nakalagay ito sa title ng Bible verse 7? There's my hope. Sa akin, new heaven, yung new earth. Yung may tagal ng Bible. May tagal ng Bible. Tagalog Bible. So, okay lang kami sa aking So, sa Bible 17, behold, I will create new heaven and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. So gusto ko constant na. So di ba minsan mabalik na tayo na yung mga bata, parang nakakay na. Pero wala naman namin nasa langit na sila. So patuloy na. He who dies at 100 will be taught a miracle. Nagawin niyo ba yung mga na. He who dies at 100 will be taught a miracle. Yung 100 years old pa lang dito, parang sa langit, bata pa. He who gets to reach 100 will be considered a person.
They will build houses and dwell in them. They will plant up vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant in other cities. For as the days of a king, so will be the days of my people. My chosen ones will long enjoy the works of their hands. They will not toil in vain or bear children to misfortune. For they will be a people blessed by the Lord. They and their descendants with them. Before they call, I will answer. When they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat straw like dogs. But that will be a serpent's food. They will make their harm or destroyed on all my holy mountain. So, basta naman natin sa natin, Revelation. Revelation ba naman? Revelation 21, 22 to 7 verses. So, pinapalik natin tayo mga gagawin ni Lord na bumalik ka. May pagkakasahan na gagawin sila na wala nang iyak, wala nang maramdaman, wala nang sakit, wala nang batang mga bebe, kasi wala nang kamatay nila. Sa New Jerusalem. Then ito ang heaven and earth. For the first heaven and the first earth have passed away, there was no longer any sea. I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God. So habang binabasa ko sa inintindi niya, kasi makababa siya. And I heard the loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will be with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe away tears from their eyes. There will be no more death, no more crying or pain, no more or crying or pain. For the old order of the things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give today without cost from the spring of the water of life. You who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice money cards, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second heaven. One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven plagues came and said to me, come I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, down out of heaven from God. It showed me the glory of God, and its brilliance was like that of a precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Wow. The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates and its walls. The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length, and as wide as and high as its long. He measured its walls, and it was 134 cubits thick. By one measurement, which the angel was using, the wall was made of jasper, and the city of pure gold. As clear as glass, the foundations of the city were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the fifth sardonyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the ninth chrysoprase, the 11th sin, and the 12th amethyst. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was pure of gold, and the last part of glass. I did not see the temple of the city because the Lord of God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine, for the glory of God gives it light. And the Lamb is its lamp. The nation
will walk by like, and the kings of the earth will bring their splendor on earth. And no, they will never be shut, for there will be no night there. The glory and the honor of the nations will be brought to it. Nothing will ever enter, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. So sa ganito, then the angel showed me the river of the water of life, appeared as the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city, and on each side of the river to the sea of life. So itong sa river of life sa verse na ito, may kaanin sa yung makita natin sa Genesis sa Revelation, makatulog sila. So di ba, yung destroyed city, nag-destroy sila. Amen. Kumaintindihan natin yung word nila. Tapos, no longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb is with the city. His servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their forehead. There will be no more light. They will know him the light of the Lamb, or the light of the sun. Amen. The word of God will give them light. They will reign forever and ever. So, next naman, sabihin na kailangan, sinagay ang group natin, at sana makapapastig na mag-nilagay. Kaya, sa 1 Corinthians 15:33, verse 4, sinasabi ko na, dahil maniwala ng Panginoon si Jesus ay naging isang tao, na makaisip ng para sa ating kasalanan, at nabuhay siya muli. Yung paniwala mo, at nabuhay ng katapang. Tapos, kasi ang relation to spiritual card, ngayon. So, yung mga makikita na kasama natin dito sa kahit sa langit, yung mga katagal natin. No? So, tingnan mo yung maganda. Ito mo sa natin. Siya. Okay. Tapos, isa din na sana pinapakaroon natin. So, basically, gawin kay eternal. Kasi hindi naman nila sa atin na pag-live natin. Kasi wala naman si Jesus. Kasi hindi naman tayo. Tawag nga naman.